Start. Start na bro, may oras ka na sa taas. Tumatakbo na yung oras. Ito, kung saan dito po ay unti-unti, itong 120 katao na ito na miyembro ng iglesia, unti-unti po ito ay lumalaganap, which is Catholic. Unti-unti siya nagiging Catholic, no? Kaya ito ay nadagdagan po ito, no? Sila sa natin mababasa naman ito sa Acts chapter 2, no? Sabi dito, at sila ay nagsipanatiling matibay sa 41. Yaon ngang nagsitanggap ng kanilang salita ay nangagbautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. So 3,000 po ang naitala ng araw na iyon. Striker, nawala ka. Striker, you have the remaining 3 minutes running time. Okay, nag-live po si Striker. Hintay natin siya. Pag ikaw Yes, talaga right. nagbola. Last 3 minutes. Sabi, huwag dito maingay. Wow. Ela, may tumawag eh. Continue, Striker, continue. Last 3 minutes. Oo. Sorry kasi may tumawag sa atin. Oy, huwag kayo dyan kayo maingay. Huwag kayo dyan. Ayan, so maliwanag mga kapatid, ano? 3,000 po ang naidagdag doon sa unang miyembro na binubuo lamang ng 120 katao. Na binasa natin doon sa Acts chapter 1 verse 15. Sa kabuuan, mayroon na po siyang 3,000, no? 3,120 members. Pagdating sa chapter 4, nadagdagan pa po ito, no? Datapwat, sabi dito sa chapter 4, datapwat marami sa nangakarinig ng salita ay nagsisampalataya at ang bilang ng mga lalaki ay umabot sa mga 5,000. Ayan. Nagsimula po sa 120, nadagdagan ng 3,000 at nadagdagan po ng 5,000 ulit. So maliwanag dito mga kapatid na ang iglesia na ito na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo ay nagiging Katoliko po siya, no? Nagiging unti-unti po siya lumalaganap, which is Catholic, no? Bagamat wala tayong mabasa dito sa ating mga ibinibigay na talata, no, na verbatim, siyempre diyan sila kukuha ng kanilang pang-debunk sa ating pinapahayag ngayon, yung kanilang paborito na litra po litra. Kaya ipagpapasiuna na po natin sa ating kaibigan na si Robin, no? Bagamat wala tayo mababasa dito sa mga talata na ito verbatim na Catholic, pero sa diwa at sa aktual po na ebidensya mismo sa pangyayari noon sa panahon nila ay makikita po dito sa konsepto ng mga talata na atin ibinibigay sa kanya, no? Kung papaano po ito pinalaganap ng mga apostol, itong iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo na ating binasa mismo doon sa Mateo 16:18. Ano po? At alam naman po natin kung saan sila sumasandal sa kanilang mga tanungan, kung di dyan lamang po sa kung mabasa ko. At saan mabasa, litra po litra. Yun lang naman eh. Pero alam naman nila ang katwiran po ng Bible ay hindi lang po sa litra po litra natin makikita ang katotohanan, no? Kundi nasa spirit din po.
Maliwanag naman po yan. So, dyan lang po at maraming salamat. Time is up. This is Amboss debate between the RCC and INC. So, Ikaw na lang mag-moderator, Sentinel. Timer ako. sige. Ikaw na Sige. lang. Dadako tayo sa question and answer sa linatag ni Striker. So, nakanda na po kayo. Brother Robin, sa kanyang sa iyong pagtatanong. Pakilagay po 5 minutes. 5 minutes, saka 30 seconds. 30 seconds ba ang pag-answer o 20 seconds lang? Ano na Okay. pag-usapan nyo? 20 seconds lang permis yan. 20 seconds. Kahit saan platform naman, oo. Kahit saan platform sa debate, 20 seconds lang talaga ang... Ready na siya, no? Okay na. Okay na, sige na, tuloy nyo na. Sige, go ahead sa pagtatanong. Robin, si Brother Robin. Tanong na po kayo. Unang tanong, dahil ang sabi mo na hindi natin mababasa ang Iglesia Katolika sa Biblia, ito ba'y tama o mali? Mali yung tanong mo, no? Hindi ko sinabi na hindi mababasa. Ang Objection, sinabi, moderator. sumasagot ako, no? Sumasagot ako. Objection na, objection mo na? Robin? Ano objection? Opo, kung hindi po niya matanggap yung aking tanong, magne-next question na lang po ko at di siya dapat sumagot. Sige, pakiulit yung tanong. Counter? Dapat sagutin. Kung Counter ito object. categorical. May counter po ako. Counter objection. Anong counter objection? Oo. Mr. Moderator, kagalang-galang na moderator, wala po kasi ako sinabi na ang Catholic po ay hindi mababasa sa Biblia. Ang sinabi ko po, lilinawin ko lang po Mr. Moderator, ang sinabi ko sa mga talata na aking ibinigay. Sa mga talata po na akin lamang ibinigay, hindi mababasa. Okay, moderator sa decision. Next question tayo kasi tinatanggi yung sinabi na walang mababasa. O mababasa ba o wala? Next question tayo, Robin. Next question, kung sinasabi mong mali ang aking tanong na walang mababasang Katoliko, sa Makatwid, meron na ngayong mababasa na Katoliko o Iglesia Katolika sa Biblia, meron o wala? Mali uli yung tanong mo. Objection? Tanong. Stop po na. Stop the time. Anong objection? Walang paglalagyan ng tao sa aking tanong, Mr. Moderator. Kanina sinasabi niya, ang tanong ko meron ba? Ngayon naman wala ba? Kapwa mali ang tanong, saan ako lulugar dyan? Kung ayaw sagutin, next question Okay, na lang ako. Objection, moderator counter. side. Stop, Counter stop po. the time. Ang tanong May niya, bro, Mr. meron Moderator, ba- may counter muna ako. May counter pwede muna ka ako. dyan sa magpaliwanag. objection. Sige, counter objection. Anong counter? May counter muna ako dyan sa objection. Nilinaw ko na nga po sa kanya, Mr. Moderator. Ang sabi ko, kasi ang tanong niya, binanggit niya kasi yung Biblia. Which is tumutukoy sa kabuuan po yun ng Bible. Ang sinabi ko lamang, yung talata, mga talata na ginamit ko sa aking presentation. Okay, that's enough. Kaya ayusin decision, niya yung kanyang ganito. tanong. That's enough. Moderator decision ganito. Ang tanong niya, bro, mayroon o wala, at pwede ka magpaliwanag, pwede ka mag-pass, o kaya pwede ka next question. Next question. Next question Dahil tayo. ang batayan mo ay Biblia din. Ang itinatanong ko sa iyo tungkol sa Biblia, ang Biblia ba nabuo na ba ito sa panahon pa ng mga apostol? Yes or no? Mr. Moderator, objection. Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Objection. Oo, kasi yung tanong niya po talaga ay out of topic na po yan. Patungkol na po kasi sa Bible yan eh. Marami po, may mga talata po akong ginamit. Bakit hindi siya doon nagtatanong sa aking mga nilatag? Ayon naman po Counter yan sa objection. moderator. Ganito, no? Limitan natin yung objection, hindi tayo makausad. Ganito lang, pwede ka mag-pass kung medyo hindi mo sasagutin. Mag-pass ka lang kung ayaw mo sagutin. Counter objection muna ako. Hindi, Mr. Moderator, teka lang. Sasagutin ko sana yung tanong, kaya lang, wala sa topic yan eh. Mr. Moderator. Wala Ang sa topic. Wala sa Sige, topic ganito. yung kanyang tanong. Counter objection.
Anong counter objection? Kuya, ang aking pong tanong, kung panahon ba ng apostol na buo na yung Biblia upang Tingnan makamukul mo. ako sa Ang mga tanong niya tao. pagkabuo ng Bible. Teka lang, sumasagot. Kailangan po nating malaman ang istad niya sa Biblia dahil Biblia po ang pinag-uusapan. Kung basic pa lang na tanong tungkol sa Biblia, hindi niya na kayang sagutin, maipagtanggol pa kaya niya ang kanyang iglesia? Ganito, ano, move on tayo, debater, ano, ganito tayo, no, kasi hindi kayo magkasundo. So, ganito, limitahan natin yung objection. Let's go to the next topic. Then, kung anong sagot, kung anong tanong, yun ang sagutin base sa kanya nilatag. Next question tayo, Brother Ruben. Tanong, nung nilatag mo ba na Iglesia Katolika, Apostolika, Romana ang tunay na religion, ginamit mo ba yung Biblia o hindi mo ginamit? Categorical. Okay, ito ang aking sagot. Ginamit ko, no, ang Biblia, ang mga talata ng Bible, no? 'Yon ang aking sagot sa iyong katanungan. Ngayon, kung tatanungin mo ako kung kailan nabuo ang Bible, ibang paksa na po 'yan. Kung paano nabuo o kailan nabuo ang Biblia, ibang paksa na po 'yan. Next question. Tayo. Next question. Dahil ginamit mo naman pala ang Biblia, yun bang tanong ko kung kailan nabuo ang Biblia para pumasok tayo sa tunay na relihiyong Katoliko? Hindi mo ba kayang sagutin kung kailan nabuo ang Biblia? Sa panahon ba ng mga apostol, buo na ang Biblia? Yes or no? No, hindi ko sasagutin 'yon dahil ang paksa ay malinaw. True church. Objection, moderator. Moderator, sumasagot Sagot na nila, tayo. bro, hindi niya sasagutin kasi mag-next question na lang. Hindi niya sagutin. Mayroon pa po ako oras, ano, in-interrupt niya lang ako. Mayroon pa po akong oras para sumagot, in-interrupt niya ako, moderator. Ganito, no, moderator side, ano. Nasagot naman niya yung tanong, bro, ano, hindi din niya sagutin kasi nag-speak siya sa paksa. So, let's go to the next question. Mayroon Moderator. bang nasagot sa aking tanong kung sa panahon ba ng mga apostol na buo na ang Biblia? Ang sagot mo, no, hindi ko sasagutin. Kapag sinabi bang hindi ko sasagutin, sumagot ka o hindi mo nasagot? Categorical. Hindi ko nga sasagutin. Bakit? Anong rason? Unang-una, ang paksa ay true church, hindi po pagkabuo ng Bible. Out of topic. Next question. Next question. Ginamit mo ang Mateo 16:18. Yun. Ginamit mo ang Gawa 2:41 na nasa Biblia. Ang aking itinatanong na batayan mo ay Biblia na mga apostol ang nagsalita. Sa panahon ba ng mga apostol, buo na ang Biblia? Yes or no? Historical yung tanong niya, No. yes. No, hindi pa po buo ang Bible. Kaya yung tanong mo, out of topic na naman yan. Next question, dahil bakit? Hindi Next naman question, po, next question. wala naman pong ginagamit Next na Bible ang mga question. apostol. Next question ka na. Next question ka na. Ang sabi niya, no, hindi pa nabuo ang Biblia sa panahon ng mga apostol. Ang aking ipinapakita, pirmado ni Socrates Villegas, Archbishop ng Lingayen, Dagupan. Ganito ang nilalaman ng sinasabing 269. Ang Biblia na nabuo sa panahon ng mga apostol ay permanenteng pamantayan ng pananampalataya. Sino ang paniniwalaan ko? Archbishop Socrates Villegas o si sticker man na kausap ko ngayon? Categorical. Last Okay, question. itong sagot ko, no? Next question ka na lang kasi out of topic. Stop. Objection, moderator. Time na. So, naubos yung time, lumagpas na tayo. So, hindi din niya sagutin. Next question na lang. Pero time na. So, dadako tayo sa presentation naman ni Brother Ruben, sa kanyang patutunayan na Truth Church. Sige, Brother Ruben, 7 minutes. Host, pakilagan 7 minutes.
Pansinin po ninyo, ako umakyat kila viewerista. Umakyat ako. Nananahimik ako. Biglang umakyat itong si Sticker Man. O sino lalaban dyan? Sinong dedebate dyan? Patutunayan ko, Iglesia Katolika totoo. Walang lumalaban. Takot kayo. Nandun ako sa taas. Sabi ko, ako lalaban. Kahit yung mga Katoliko kayo, magsama-sama pa kayo. Patutunayan ko, Iglesia ni Cristo totoo. Kita nyo po yung pagtanong. Sabi niya, wala pa raw Bibliang nabuo sa panahon ng mga apostol. Paano to sinasabi ng inyong arsobispo? Tapos biglang hindi ko sasagutin. Yan ba ang naghahamon? Yan ba? Ang tanong ko, sino ang paniniwalaan natin? Si Sticker Man na nagsasabing wala pa ang Biblia panahon ng mga apostol? O si Socrates Villegas na ang sabi niya, permanenteng pamantayan ng Biblia na nabuo sa panahon ng mga apostol? Paano ngayon yan? Tutuloy pa ba natin ito? Kung dun pa lang sa basic, fundamental na ginagamit ng Katoliko na Biblia, hindi na po makasagot itong kausap ko. Patunayan pa kaya niyang true church ang Catholic? Nagbasa ng Mateo 16:18, nasa Biblia ba? Yes. Gawa 2:41, nasa Biblia? Yes. Nang tanungin ko, panahon ba ng mga apostol may Biblia na? Wala pa. Wala pa. Nung pinakita ko yung aklat, meron na. So ano po ang dapat nating maunawaan? Si Socrates Villegas at itong si Sticker Man, pagkuntugin natin. Malaman natin, baka sa kanilang pagkahilo, malaman nila may lumabas na true church, Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Bueno, doon tayo sa paksa. Bakit tinitindigan ng Iglesia ni Cristo ang tunay na itinayo ni Cristo, Iglesia ni Cristo? Maliwanag po, Mateo 16:18, itatayo ko ang aking iglesia. Iglesyang kay Kristo, iglesia na kung tawagin ng mga apostol, Roma 16:16, iglesia ni Kristo. Alam namin, hindi nyo tututulang may iglesia ni Kristo sa Biblia. Ang tututulan ninyo, yung iglesia ni Kristo sa Pilipinas. Hindi naman kayo, sulpot lang kayo, kulto kayo Yan ang mga argumento na gusto nyo lang makapanakit ng damdamin pero di uubra. Hindi uubra. May iba pa akong mga tupa na wala sa kawan na ito ng mga Hudyo. Yung mga Hudyo, yan ang unang bunga sa pangangaral, nagkaroon ng anak sa pangangaral, yan ang lahing mga Hintil. Kinakailangan ko rin silang tipunin. Pakikinggan din nila ang mga salita ko at ang lahat ng nakikinig sa akin ay magiging isang kawan na lang may iisang pastor. Para maunawaan ninyo, sino yon? Yan yung pinangakuan ay lahing Hudyo. Yung anak sa pangangaral ng lahing Hudyo, yan ang Hintil. At lahat ng nangasa malayo. Yung nangasa malayo, kasama sa ikatlong pulutong ng mga tao na tinatawag ng Diyos. Kaya nga may pagtawag ang Diyos sa dakong nasa malayo. Ano pa katunayan? May lahing Hudyo, may lahing Hintil. Ano katunayan ng ibang tupa na nasa malayo? From the Far East. Ano ba ang Tagalog ng Far East? Malayong silangan. May mababasa ba tayong Far East sa Biblia? Meron. From the Far East. Ano katumbas nun? Malayong silangan. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa. Aking dadalhin. May pagdadalhan ang Diyos na lahi na mula sa Far East silanganan, makararating hanggang sa kanluran. Anong panahon yun? Panahon na magkakaroon ng digmaan. Naganap ang unang digmaang pandaigdig, July 27, 1914, kasabay ng pagkakarehistro ng Iglesia ni Cristo sa pamahalaan ng Pilipinas. Kaya yung pagkakaroon ng Iglesia ni Cristo, tatag ni Cristo yon, sino ginamit na kasangkapan? Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig.
At ang nagtatakwil sa inyo, ako ang itinatakwil, at ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin nagsugo. May leader na gagawing kasangkapan ni Kristo, lalo na ng Diyos, sa paraan ng pagsusugo. Bakit? Pakikinggan yung sugo na nakinig na rin sa pagtuturo ng Kristo. Ano pa katunayan? Katotohanan, katotohanan, striker man. Sinasabi ko sa iyo, ang tumatanggap sa sino mang sinusugo ko ay ako ang tinatanggap. Kaya kapag ang relihiyon na Iglesia ni Kristo na itinayo ni Kristo sa bansang Pilipinas ay may pagsusugo, totoo yun. Tunay na sa Diyos yun. Pagtuturo ng tunay na leader yun. Naunawaan mo na kung bakit may Iglesia ni Kristo sa bansang Pilipinas. Sino tinutukoy? Sa Mateo 16:18 na ba to? Talastasin ninyong lahat ng buong bayang Israel na sa pangalan ni Hesus Kristo ng taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay dahil sa kanyang nakitindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, walang kaligtasan, walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat ikaligtas. Alin ang pangalan yan? Na doon natayo ang iglesia. Pangalan ni Kristo na ang itinayo iglesia, Iglesia ni Kristo sa ikaliligtas ng tao. Kaya nga hirap na hirap ka sa mga tanong ko eh. Tama ba? May Katoliko sa Biblia. Next question. Kung mali ang aking tanong, di may Katoliko sa Biblia. Next question. Ano ba namang klaseng true church ang tinitindigan mo? Di mo kaya? Kahina mo naman. Time is up, Brother Ruben, ano? At dyan po nagtatapos ang presentation ni Brother Ruben sa paksang I will prove that we are the true church according to the Bible. Sige, dako tayo sa 5 minutes. Magtatanong, ready ka na, striker? Magtanong sa kanyang nilatag. Yes, ready na po. Ready na po, Okay. moderator. Continue. Go ahead, bro. Okay, unang tanong ko sa iyo. Ginamit mo ang Isaiah 43:5. Ano ang historical context ng Isaiah 43:5? Ito ay isang propesiya ni Propeta Isaias sapagkat siya Objection. ay isang propeta. Objection, Mr. Moderator. Historical context, di Objection. ba? Bakit nag-objection ka? Anong nalabag mo? Patapos natin sa sumagot. Mr. Moderator. Sumasagot pa siya. Wala akong nalabag na May rules. object po ako. May object po ako. May object po ako. Wait lang, moderator said. Anong objection? Oo. Ang tinatanong ko sa kanya ay historical context. Yung historical background ng talata. Ayun nga bro, hindi pa siya tapos sumagot. So pasagutin natin siya para makuha natin yung pinakasagot niya. Sige, continue, Brother Ruben, doon sa sagot. Mr. Moderator, kasi binabasa niya lang yung talata. Hindi naman po historical yan eh. Historical context. Ganito bro, ganito. Pagka medyo hindi ka sa sagot niya, i-rebat mo na lang mamaya sa time mo. Kung i-note mo na lang yung maling sagot niya, halimbawa para sa'yo. At saka mo i-rebat na lang. Sige, continue, Kasi Brother nga, Ruben. Moderator, kasi binabasa niya yung talata tapos ini-explain niya. Hindi naman po yan ang historical context. Sige, move on tayo. Ang objection niya, Brother Ruben? Hindi Meron sa kuya, inyo yung sagot. sasagutin ko na lang. Wala naman siyang categorical, pero kung tatapusin niya ako, masasagot ko. Masakit Sige po, lang talaga. tapusin natin siya. Sige, continue mo, Ruben, sa 10 seconds. Yung Sagot. Isaiah 43:5, ito ay propesiya ni Propeta Isaias. Bagamat ang historical context ng Isaiah 43:5, panahon ng pagkakatapon ng Israel, partikular sa Huda, doon sa bahagi ng Babylonia, kalagayan ng bayan niya ng Israel. Subalit ang Israel sa panahong Kristiyano, Israel ng Diyos, tumutukoy din yan sa iglesia, kaya nga propesiya eh. Alam mo na. Okay. Next question tayo, next question. Okay, Go ahead, next bro. question.
Next question. Ginamit mo kanina yung Roma 16:16. Sa Roma 16:16, ano ang nakasulat doon sa Greek? Ano nakasulat sa Greek yung mga iglesia ni Cristo? Ano nakasulat sa Greek niyan? Yung mga iglesia ni Cristo. Mga iglesia ni Cristo in Greek. O sige, bagamat hindi ko nilatag yan, sasagutin kita. Objection, Mr. Ito. Sige lang, hindi pa siya sumagot. Sasagutin ka daw niya eh. Hindi, kasi nagsaside comment siya. Sabi niya, hindi Sige. daw niya nilatag. Sige, Oh. diretso sagot, no side comment. Sige, O diretso. ito nakalagay sa Greek. Apasate, alelios, en pilumati hagio, as pasantay, himas hay eklesia to Kristo. Question. Next question. Mr. Moderator. Okay, sige. Sagot niya yun eh. Yan mo siya. Sige, continue. Okay, sige. Di ba? Okay. Sa makatwid, nabasa natin, merong eklesia to Kristo. Sinagot naman niya. Next question tayo. Oh, sige. Okay. Ginamit mo, okay, dadako ako sa sa mga ginamit niyang talata. Okay. Hindi ko susundan yung mga argumento niyang Dito tayo sa Acts na ginamit niya 4:12. 4, tika lang ha, 12. Kasi dito ako kukuha ng premise at dito rin ako kukuha din ng tanong. Sabi dito, at sa kanino man iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao sa sukat nating ikaligtas. Tanong, anong pangalan ang ibinigay ng Diyos Ama sa anghel at ipinarating kay Maria? No, anong pangalan ang ibinigay ng Diyos Ama sa anghel at ipinarating naman ng anghel kay Maria? Kristo o Jesus? Jesus Kristo, sapagkat maraming contextual research sa biblical scholar, Jesu Kristo, Kristo o Jesus. Subalit, ang pangalang Kristo ang dapat na mailagay na sukat ikaligtas ng mga tao. Pag-aralan mo ang mga salin ng Biblia para matuto ka. Okay, next question. Okay. Saan talata mabasa na sinabi ng anghel, no, anghel mismo ha, saan talata sinabi ng anghel na ang pangalan na ipapangalan mo sa bata ay Hesus Kristo? Hesus Kristo. Ang pangalang Jesu Kristo doon sa anghel na Messiah. Objection, Mr. Moderator. Messias. Stop the time. Anong objection? Oo, kasi ang sabi niya, ang ibinigay daw ng Diyos Ama na ipapangalan sa bata ay Hesus Kristo. Ngayon, Yun nga. Talata ba yung nahanap mo, bro? Nasa sagot niya? Talata ba? Oo. Naghahanap Ayun, ako sa kanilang talata kung Bro, saan Robin, continue sa sagot. mababasa na sinabi ng Diyos Ama na Hesus Kristo, na sinabi ng Diyos Ama doon sa anghel na Hesus Kristo ang pangalan ng bata, ang ibibigay na pangalan ng bata. Yan ang tanong niyo, bro. Ay, umahanap ng talata. Sige, continue sa sagot. Talata. Sige, bigyan kita ng talata. Babasahin natin. Mateo 1:21. Basahin natin. At siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya. Pangalang itatawag Jesus. Sapagkat siya'y ililigtas niya at ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang Okay. bahaging ito ay tungkol sa panganganak ni Maria kay Jesus. Hindi ito tungkol sa pagtawag doon sa pangalang Kristo na sukat ikaligtas. Time na, bro. Time na. Sige, dyan nagtatapos ang question and answer doon sa topic Truth Church. So dako tayo sa rebuttal stand ng ni Brother Strike. Ready ka na, Strike? Rebuttal? Okay. Sige. Pause pakilagay. 7 minutes sa rebuttal stand. Okay, so maraming salamat mga kapatid. Nakita nyo naman, wala siya naintindig sa kanyang tinitindigan na Iglesia ni Cristo daw. Tinanong natin siya doon sa Roma 16:16. Ang tinatanong ko lang sa kanya doon ay yung salita na mga Iglesia ni Cristo.
kung ano yon sa Greek, yung mga iglesia ni Kristo. Wala po siyang naibigay mga kapatid. Kaya natawa ako eh. Kaya pagpasensyaan nyo na dyan sa Comsec na bakit natawa ako. Kasi nga, yung inyong debater kasi, nagmamagaling lang. Wala naman na itindig, kundi nagchismis lang siya. Yung napansin nyo ba yung kanyang presentation? No? Gumamit siya ng aklat ng pari. No, gagamit siya ng aklat ng pari. Kung tinanong ko siya doon, kung ano ang context ng pari doon habang sinusulat niya na yon, masasagot niya kaya? No? Kung ano-ano pa mga sinabi. Tapos ang kalahati, siguro chismis, lahat ng kanyang nilatag sa kanyang presentation, puro chismis lang ang ginawa. Tapos ginamit niya ang Roma 16:16, hindi naman pala niya alam kung ano sa Greek yung mga iglesia ni Kristo, no? Plural term sa Greek. Di niya alam eh. Tapos ginamit niya ang Juan 10:16, kung babasahin mo yan sa buong konteksto ng John chapter 10, no? Babasahin mo yan ang buong context. Ang Panginoong Hesukristo, Diyos ko po ang tinutukoy diyan, no? Na magiging pastor. No, hindi ko alam, tingnan natin, basahin natin mga kapatid kasi nakakahiya talaga. Sa totoo lang. Ito, John chapter, John chapter 10. John chapter 10 verse 16. No? Ang linaw-linaw ng talata eh. Hindi ko alam bakit nila tinitwist ang talata. Ito ang nagsasalita po dito, maliwanag, ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya dito, at mayroon akong ibang mga tupa. Nakita nyo? Akong, sabi niya ganun, ako, inangkin niya, no? Aking daw mga tupa. Na hindi sa kulungan ito, sila ay kailangan din namang dalhin ko. Dadalhin, sino magdadala? Ang Panginoong Hesukristo. Dahil siyempre pag-aari niya yun eh, yung tupa na yun. At kanilang diringgin, yung kanilang dyan, tumutukoy yan doon sa mga tupa nga na wala pa sa kulungan na yun. Which is yun po yun ay mga hintil sa panahon nila. Hindi po sa panahon na yung noong 1914. Ligaw po yun. Kambing po ang tawag dyan. Ano pa ang karugtong? Sabi, at kanilang diringgin ang aking tinig. Kanino daw tinig ang diringgin ng mga tupa na yon? Kay Panginoong Hesukristo na naman po. No? At sila'y magiging isang kawan. Ngayon, kapag nadala na yung ano na yon, yung tupa na yan, which is yung tinutukoy nga dyan ay yung mga hintil, kapag nadala na yan, yung mga hintil doon sa iglesia na yun na nasa Jerusalem, no, ay magsasama na ang Hudyo at hintil, kaya magiging isang kawan na po sila. Yung po ibig sabihin dyan. Ngayon, kapag nagiging isang kawan na sila, magkakaroon na po sila dyan ng isang pastor. At sino yung pastor na yun? No? Si Felix ba? Hindi, mga kapatid. Sa panahon na yon, si Kristo po. Hindi naman sinabi dyan ng Panginoong Kristo na itong mga tupa na ito ay ibibigay ko pa ito sa darating na pastor. Walang ganong talata. Hindi ganon po dito yung pagka-construct ng talata. Yun po ay kanilang katang-isip lamang na pag-i-interpret ng Bible. Di ba? Ngayon, na-strike kayo. Na-strike kayo ngayon. Kung ididiretso pa natin yung basa, sino may hindi nag-aalis sa akin nito? Nakita mo yan? No? Dito muna tayo sa 17. Dahil dito, sinisinta ako ng Ama. Kita mo? Sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin ko muli. Sino may hindi nag-aalis sa akin ito? Kundi kusa kong ibinibigay, may kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuha muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Ayun o. Kalinaw-linaw niyan. Mga kapatid, walang makapag-aalis doon. Itutuloy-tuloy pa yung basa niyan. 20 hanggang baba lang hanggang dulo yan. Diba? Napakalinaw yung mga kapatid. Siguro dito pwede si Felix Manalo dito sa verse 13. Siya ay tumatakas, no, sapagkat siya ay upahan at hindi pinagmamalasakit ang mga tupa. Pwede pa siya dyan. Hindi po ipagkakatiwala, no? Kaya nga sabi ng Panginoong Hesukristo, baba pa natin basa. Sabi, wala nga daw, sabi niya gano'n eh. Sabi gano'n, muling pinagsikapan nilang
Sabi dito, at siya'y muling naparoon sa dako paroon ng Jordan, dako ng unay, pinagbautismo ni Juan, at siya'y tumira doon. At marami ang nasaan na ba yun? Teka. Dito pala, lagpas na ako. Ito. Sabi niya dito, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila gaagawin ng sino man sa aking kamay. Kita mo yan? Hindi daw makaagaw sa kanyang kamay yung mga tupa na yan. No? Ano pa? At sila'y binibigyan, ay dito, ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat ng at sa lahat. At hindi sila maaagaw ni naman sa kamay ng aking ama. Biruin mo pareho, no? Pareho. Doon sa anak kay Kristo, hindi daw maaagaw sa kamay niya. Sabi ng Panginoong Kristo, mas lalo sa kamay ng kanyang ama. Hindi daw maaagaw yung tupa. Yung mga tupa na yan. Ito nga, nasa verse 16 na yan. Pagkatapos sasabihin si Felix Manalo, ano ka ba? Time is up. 7 minutes, time is up, bro. Okay. For the sake of 36 million viewers, ang paksa na pinag-usapan, patutunan ni Strike na Iglesia Katolika Apostolika Romana ang tunay na iglesia. Sa kabilang side, patutunan naman ni Ruben de la Rosa na Iglesia ni Cristo ang tunay na iglesia ayon sa Biblia. So dako tayo sa 5 minutes pagtatanong. Brother Ruben, handa ka na? 5 minutes. Tanungin mo siya sa kanyang nilatag. Handa na ako. Unang tanong, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas. Sino ang tagapagligtas na siya? Ang Kristo ang Panginoon. Kristo ba ang Panginoon? Yes or no? Yes. Ang Kristo ang Panginoon. Wala na may ibang tagapagligtas. Kaya nga doon sa Juan 16, kanya talaga yung mga topa, hindi kay Felix. Walang papel si Felix sa Bible. Invento Sa mo lang yan. makatwid, tanggap mo ang pangalang Kristo, tagapagligtas o hindi tagapagligtas? Tagapagligtas nga tanggap mo nga tagapagligtas. Amen. Okay. Amen, no? Amen. Talagang tagapagligtas, Okay. pero hindi po Next pangalan question. Objection, Mr. Moderator. Ano objection? Next question tayo. Hindi pa ako tapos sumagot, nagbabati na siya. Sige, 5 seconds. Continue, sagot mo. Sige. Wait lang, moderator, wait lang. Okay, time is up. Next question. Go to the next question. Next question. Tinanong mo ako sa Roma 16:16 sa Greek, anong talata ang ipinapakita ko sa iyo sa wikang Grego? Categorical, Mateo 16:18 o Roma 16:16? Wait lang, Ano nangyari? wait lang, may ginagawa pa ako. O bakit may ginagawa ka? Habang ka lang hamon ng debate, may ginagawa ka pala. That is Habang ka ano, lang hamon ng debate, may ginagawa ka pala. 15 seconds. May shout out sa 37 viewers. Ito si Hamon ka ng hamon eh. Meron ka palang ginagawa. Ano ginagawa mo? Research? Kayabang-yabang mo kasi. Wala ka pa namang pundasyon sa Katoliko. Kayabang-yabang mo. Strike. Hindi ka pa strike. Tinanong ako sa Greek, sa Rome 16:16. Tinatanong kita yung pinapakita ko pang Greek. Mateo 16:18 o Roma 16:16. Categorical. Uy! 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 Strike. Andiyan ka pa? Huwag kasi puro yabang, Strike. Dagdagan mo ng konting utak. Relax pa, Brother Ruben. May ginawa na siya eh. Sige, 38 million viewers. Ang topic nasa screen. I will prove that we are the true church according to the Bible. RCC versus INC. Right? Hoy, tinatanong kita.
Wala Wala pa ba? pa? Sorry. Sentinel. Alam nyo ba istorya niyang paghahamon ni Strike? Nasa live ako ni Viewerista, hindi ako nagsasalita. Umakyat-akyat siya, naghahamon. Patutunayan niya daw, Catholic and True Church. Ngayon tinatanong ko na, may ginagawa na ngayon. Uy! Bilangan natin si strike at 15 seconds strike. Tawagin mo na si Socrates Villegas, baka matulungan ka. Salamat, Nonsense. Pakibigay mo yung record sa akin, ha. Patanong-tanong ka pa sa Greek. Nung binasa ko sa iyo yung Greek ng Roma 16:16, tawa ka lang ng tawa. O ngayon ikaw tatanungin ko, tago ka naman ng tago ngayon. May gagawin ako. Ba't ka nagamo ng debate? Puro kayabang. Time na strike. Ubus na yung time mo. So bigyan natin kay Kuya Ruben yung pagpapahayag. Kuya Ruben, go ahead sa yung rebuttal. Hindi na ako magtatanong, magre-rebuttal na lang ako. Lugi, baka malugi siya. Ayaw niya tayo. Wala na eh. Hindi pwede yun. Tinanong niya ako ng 2 tanong, ako 1 tanong lang. Pinain ko lang sa kanya yung Lucas na pinakita ko kanina. Pasarap ba? Pasarap. O, pasarap. O, ngayon, nagpakita tayo ng Greek. May gagawin na siya? Uy! Uy! Baka may sasalong ibang Katoliko. Si Johan. Mga nandyan na mga Katoliko. Uy! Oh, kala ko ba True Church? Uy! Nawala si strike. Taging may ginawa daw siya. Ano may ginawa? Nakita lang ipinost ko yung Greek, may ginawa na? Shout out sa 35 million viewers. This is Ambos Debate. RCC versus INC sa topic na tunay na iglesia. Alin ang tunay na iglesia? RCC ba o INC? So, strike. Handa ka pa, strike? Tuloy pa ba natin to? Uy! So ayun na strike, Kuya Ruben, magbigay ka na ng conclusion mo at ako'y maliligaw na. Pakideclared mo na lang na tumakbo kasi hamon siya ng hamon. Akala naman natin naka-ready siya. Hindi mo na masasabihin talo sabihin mo tumakbo. Talaga namang naghamon siya Ang tunay na naghahamon, nakahanda sa digmaan. Kumbaga yan, umatras yan, tumakbo, nasaksak na ng espada. Nag-message si strike, moderator. Sige strike, bigyan kita 1 minute plus 1 minute pag hindi ka dumating. At ako'y may gagawin. Uy! Ano sa Greek yung mga iglesia ni Kristo? Ano nakasulat sa Greek sa Roma 16:16? Gumagano tapos tung sinagot ko sa wikang Greek na nasagot naman ng categorical, tumawa lang. O ngayon papakitaan kita ng Greek. Uy! Uy! Mr. Moderator, ano na? Sige na, tuloy. Eto si strike, pabigyan natin si strike. Hinihingal pa nga ako, Saan ka pambera. nagpunta, strike? Ano nangyari sa'yo? Saan ka nagpunta? Mayroon kasi yung dumating na delivery. Okay, continue natin. Meron natin tirang 3 minutes. Go ahead. Una, tanong! Ang Ano? ipapakita ko sa yung talata ay wikang Grego. Categorical. Anong talata ito? Mateo 16:18 o Roma 16:16? Categorical. Okay.
Itaas mo konti, di ko makita gaano. Taas mo konti. Next Okay. question. Okay. Next So, question. sasagutin ko, no? Naubos yung time. Roma 16:16 yan, Roma 16:16. Yun Nang yung sagot niya. tinanong Next mo ako question. kanina sa Roma 16:16 tungkol sa mga iglesia ni Kristo, ano ang basa mo rito? Okay. Pwede natin yan tingnan, no? Pwede natin yan tingnan sa Greek Interlinear kung para malaman natin kung ano yung kung ano ibig sabihin yan. Next question. Next question. Kanina tinanong mo ako tungkol sa mga iglesia ni Kristo. Ngayon titignan mo pa sa Interlinear. Alam mo ba yung tanong mo kanina o hindi mo alam yung tanong mo kanina? Categorical. Alam ko kanina, kaya nga sabi ko sa iyo, titingnan natin sa Greek Interlinear para malaman natin kung ano ang ibig sabihin yan. Ngayon, ang tinatanong ko lang naman sa iyo, hindi pa ako tapos ha, ang tinatanong ko lang naman sa iyo kanina kung ano sa Greek yung mga iglesia ni Kristo. Yun na naman Next eh. question. Next question. Nakalagay rito sa aking ipinapakita ay may kinalaman sa Roma 16:16. Tanong, ibabalik ko sa iyo ang tanong. Ano ang katumbas sa Greek ng mga iglesia ni Kristo? Okay. Ang mga iglesia ni Kristo, no? Mga iglesia ni Kristo Objection! ay sa Greek niyan, Stop na. Ano Mr. objection? Moderator, Ano objection? masagot ko ako. Objection! Objection Wikang muna tayo. Greek. Ano objection? Greek ang tanong ko. Ano sa Greek yung mga iglesia ni Kristo? Counter objection mo. Na tinanong ka sa akin kanina. Ano daw sa Greek? Ang hinahanap niya Greek. Counter objection mo. Right? Counter objection ako, Mr. Moderator. Ang counter objection ko, sinasagot ko dahil nga yung kanyang tanong ay sa Greek. Ngayon, sinasagot ko na, bigla naman siya nag-object sa iyo. Okay. Go ahead to your answer. Itanong niya Greek. Ano daw sa Greek? Go ahead, strike. Ulitin niya yung tanong niya. Ano sa Greek yung tinanong mo sa akin kanina na mga iglesia ni Kristo? Ibinalik ko lang sa'yo. Okay. Sa Greek niyan ay one word lang yan na eklesiai. No? One word lang yan, eklesiai. Yung mga iglesia ni Kristo. Mga iglesia ni Kristo. Sa Greek, one word lang Last question tayo. Last question. eklesiai. Last question. Ano sa Greek ang mga? Okay, ito nga sinagot ko na nga, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Okay, time is up. Time is up. Ito objection, Mr. Moderator. Tapos na, strike. Tapos na yung time. So, dako tayo sa Diba? rebuttal ni Ruben. 5 minutes. 7 minutes, Ruben. Go to your rebuttal stand. Go ahead.